Ang figure ni Jinwoo ay mabilis na naglaho sa kailaliman ng kanyang silid-aralan. Sa unang pagsikat ng araw, nakita siya sa isang maliit na bangka na patungo sa malawak na karagatan ng mag-isa. Ang mga kasukasuan at litid sa kanyang buong katawan ay tumutunog. Isang warm-up para sa pangangaso sa malalim na dagat. At sa ilalim mismo ng marupok na bangka, isang higanteng anino ang gumagalaw sa tubig. Ang gutom na fish dragon, naghihintay ng kanyang pagkain. Nang makita ang kanyang target, hindi siya nag-atubili kahit isang sandali. Sumisid ng diretsyo sa napakalamig na kailaliman. Napangisi si Jinwoo, iniisip sa sarili, "Oh, nakita mo na pala ako. May kakayahan ka rin. Ibibigay ko iyon sa iyo. Siguradong hindi ka lang maliit na isda. Pero kung hindi mo man lang mahaharang ang isang sorpresang pag-atake mula sa iyong biktima, anong karapatan mong tawagin ang sarili mo bilang tagapangalagang halimaw ng sekta?" Itinulak niya ang kanyang kamay, at isang hindi nakikitang puwersa ang sumabog paarap. Nagpakawala ang halimaw ng isang nakayanig lupang dagandong, ang malaking panga nito ay bamuka habang sumusugod kay Jinwoo sa isang baliw na pagngangalit. Sa harap ng mabangis na halimaw, nanatiling ganap na kalmado si Jinwoo, malamig na sinusuri ang bawat galaw nito. "Medyo matigas ang ulo natin, ano? Tingnan natin kung hanggang saan tatagal ang talukap mong iyan." Kasabay nito, sumugod si Jinwoo paarap na parang isang palaso. Ang labanang kamatayan sa pagitan ng tao at halimaw ay nagpatuloy sa dumadaluyong na tubig. Ngunit malinaw na ang halimaw ay nais ng tumakas. Nawala na ang lahat ng kagustuhan nitong lumaban. Sa wakas, isa sa kanyang mga dumadagandong na suntok ang nagpabagsak dito sa madilim na ilalim ng lawa. Napangisi si Jinwoo, binabasa ng perpekto ang intensyon nito. "Saan mo sa tingin pupunta? Bakit kailangang gawing mahirap ito?" Sa isip na iyon, sumisid siya ng diretsyo sa nagyayelong tubig upang humabol. "Kahit na ito ay kuta ng dragon o lungga ng tigre, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay." Isang napakatalas na talim ng enerhiya ng espada ang bumitaw mula sa kamay ni Jinwoo. Humihiwas sa tubig. Ang espada ay bumaon ng malalim sa malaking katawan ng halimaw, na nagpapakawala ng isang malunos na sigaw. Binabaliwala ang desperadong pakikipaglaban nito, malamig na lumangoy si Jinwoo pababa sa kung saan ito naghihingalo. Ang kanyang tingin ay hamagod sa espada na nakabaon pa rin sa tagiliran ng halimaw. At pagkatapos ay hinugot niya ito sa isang malinis na bunot. Pinagmasdan ni Jinwoo ang bangkay, ang kanyang isip ay nagkakalkula na ng mga numero. Ang pagkawala ng ganito karaming dugo ay makakasira sa balat, pabulong niyang sabi, mabilis na ginagamit ang kanyang chi upang isara ang ilang pressure points, pansamantalang isinasara ang sugat. Bigla, ang kanyang mga mata ay natuon sa isang nakatagong pasukan ng kuweba sa malapit, at isang spark ng hinala ang nag-alab sa loob niya. Ang kuwebang ito, may hindi tama. Ang pakiramdam dito ay ganap na naiiba sa paligid. Kaya iyon pala, ang ibang mga pasukan ay mga ilusyon lamang, isang uri ng maze array upang itago ang lugar na ito. Sinulyapan niya ang patay na halimaw. Natawa si Jinwoo, binabantayan nito ang lugar na ito. Ngayong tepik na ito, wala nang dahilan para hindi pumasok at tumingin. Sa madaling salita, kinaladkad ni Jinwoo ang higanting bangkay ng halimaw diretsyo sa napakadilim na kuweba. Sa sandaling lumitaw siya mula sa tubig sa loob, huminga siya ng malalim at nalamang ito ay isang istrukturang gawa ng tao. Ito ay dapat na santuwaryo ng isang dakilang master na ninais iwanan ang mundo. Casual niyang inihagis ang bangkay sa tabi. Pagkatapos, nang walang bakas ng pag-aalinlangan, naglakad patungo sa isang tahimik na batong pinto. Inilagay ang dalawang kamay sa batong pinto. Itinulak niya ito gamit ang kanyang panloob na enerhiya. Ang dambuhalang pinto ay dahan-dahang bumukas ng may tunog ng pagkiskas, at ang eksena sa loob ay nag-iwan kahit sa isang taong tulad ni Jinwoo na ganap na hindi makapagsalita. Sa loob, isang tuyot na kalansay ang nakaupo sa gitna ng bundok ng ginto, pilak, at, hindi ito maaaring si Gog Sam, isa sa tatlong dakilang banal na doktor. Ang matandang ito ay nagyabang na nais maging pinakadakila sa ilalim ng kalangitan, para lamang matapos na natutuyo ng mag-isa sa basurang ito. Pero hindi, tinitingnan ng hindi masisirang kalansay na kasing tigas ng diamante, malamang ay naabot niya ang antas na iyon bago siya pumanaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa isang sikretong manual, binubulong ang pamagat nito, Supreme Palace, Martial Might Love Fist Art. Hindi nakapagtataka na ang angkang Namgang ay nagpapakabaliw sa pagtatangkang hanapin ang matandang ito. Ang Arhat Chiong ng Shaolin, ang 7 Star Fist ng Wudang,
ang Falling Blossom Fist mula sa Kunlun, at maging ang Marrow Cleansing Palm mula sa Kungtong. Kaya naman, ninakaw niya ang bawat sukdulang teknik sa mundo, kaya naman naging pampublikong kaaway siya ng buong mundo ng martial arts at kailangang magtago rito. Sinuri ng mga mata ni Jinwoo ang Banten. Ang kanyang mga mata ay hamagod sa mga hilera ng porselanang bote sa mga istan. Isang tanong ang umaalingaw sa kanyang isipan. Ano ba ang lahat ng ito? Matapos ang sandaling maingat na inspeksyon, nagpakawala siya ng isang hindi sinasadyang bulalas. Siguradong gawa ito ng isang baliw. Ang isang langhap lamang ay sapat na upang sabihin sa kanya na ang mga ito ay mga top-tier na spiritual elixirs. Ang kanilang bisa ay higit pa sa kahit na ang pinaka-iniingatang spirit pills ng anumang sekta. Mula sa walang katulad na mga teknik sa pagsasanay hanggang sa mga banal na makahimalang gamot, lahat ng mahalaga para sa landas ng martial arts. Ang matanda, ginugol niya ang kanyang buong buhay bilang isang rogue sa pag-iipon ng hindi mabilang na pambihira at kakaibang kayamanan para lamang magtungo sa kanyang libingan na ang kanyang mga dakilang ambisyon ay hindi pa rin naaabot. Nagsalita siyang muli, ngunit ang wagas na pagnanais na habulin ang isang pangarap hanggang sa huling sandali, bilang isang martial artist na isinilang 500 taon matapos ka, ang junior na ito ay nagbibigay ng kanyang paggalang. Naway mamahinga ka ng payapa, senior. Sa pamamagitan yun, tumalikod si Jinwoo at bumalik, ang kanyang tinig ay dumadagandong habang tumatawag. Chung Maong, halika rito. Kailangan mong makita ang kinaladkad ko pabalik. Nang marinig ang kanyang tawag, ang dalawa ay masayang sumagot, Opo, Panginoon. Papunta na kami. Habang lumalabas siya, hinihila niya ang isang kakatwa at malaking ahas sa kanyang balikat. Si Malong na nakakita nito ay napatitig lamang sa kawalan ng paniniwala at nagtanong, Panginoon, ano sa mundo ang nilalang na iyan? Casual na nagpaliwanag si Jinwoo. Nakasalubong ko lang ito habang nangangaso ako ng malaking river prawn. Mukhang masarap itong pagkain para kay Samang, kaya naisip kong kunin ito. Malaki nga lang ito, kakailanganin natin ng ilang dagdag na kamay upang katayin ito. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Chung Maong sa tuwa. Ibig sabihin ay malapit nang maabot ng Samrang ang susunod na yugto ng ebolusyon nito. Tamang-tama, ang ingay ay nakatawag pansin sa yaya kasama ang magkapatid na sina Tanglin at Tang Yaoling. Napasinghap sila sa pagkamangha. Batang Panginoon, ano ang lahat ng ito? Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ahas na ganito kalaki. Tumawa lang si Jinwoo. Oo, iyan lang ang hapunan para mamaya. Sina Yon at Chung Maong ang bahala sa paghahanda, at yaya, inaasahan kong ikaw ang bahala sa mga pampalasa. Sumagot ang yaya, ang pagtitimpla ay madaling bahagi, ngunit ang bagay na iyan ay medyo nakakapangilabot tingnan. Lumapit si Tanglin. Ang kanyang kuryosidad ay tumaas at nagtanong, Panginoon Jinwoo, tungkol sa mga bahagi ng nilalang na hindi makakain, posible bang masuri namin ang mga ito? Sumagot si Jinwoo nang walang pag-aalinlangan. Siyempre, hayaan mo lang akong matapos sa pagkatay. Kung may mahanap kayo na magagamit nyo, inyo na iyon. Nang marinig ang kanyang alok, mahinhin siyang sumagot. Utang namin sa iyo ito, Panginoon. Sa pamamagitan yun, ang dalawang magkapatid ay lumapit sa dambuhalang ahas, nagbubulungan sa isa't isa habang nagsisimulang samuri. Tingnan mo, ate, sinabi ko sa iyo. Ang nilalang na ganito kalaki ay halos hindi kailanman nakakalason. Tama ang aking pagtaya, tingnan mo ang mga pangil na ito. Malalaki ang mga ito at napakatalas. Maaari nating pandayin ang mga ito para maging isang magandang pares ng balisong. Tumango ang isa bilang pagsang-ayon. Isang mahusay na ideya, lubos nating suriin ang kalidad ng mga materyales bago tayo magpasya sa pinal na disenyo. Si Jinwoo, na nakikinig, ay napangisi kay Chung Maong. Narinig mo iyon, siguraduhin mong wala kang itatapon kundi ang karne. Mukhang mas interesado ang dalawang iyon sa mga kayamanang nakatago sa loob ng hayop na ito kaysa sa atin. Bamulong si Yun bilang tugon. Galing sila sa angkan ng Tang. Matapos ang lahat, ang kanilang kadalubhasaan ay nasa ibang antas talaga. Katayin nyo na ito, utos ni Jinwoo. Ang blood essence ay para kay Tam lang. Para naman sa karne, hatiin ito ng pantay-pantay sa mga disipulo para sa kanilang nutrisyon. Kayo na ang bahala sa mga kaayusan. Opo, sir. Sabay-sabay na sumigaw ang karamihan. At agad na itinuon ni Chung Maong ang kanyang tingin kay Tam lang. Nakasimangot ang matanda, ngunit paano ang mga batang ito? Tingnan mo sila, halos naglalaway na sila sa kanilang mga sarili. Sa tingin mo ba makakapagpigil sila hanggang sa matapos tayo?
Ngunit isang mahinang ungol lamang mula kay Hakui, at ang buong grupo ay biglang tumahimik, nawala ng kulay ang kanilang mga mukha. Tumango si Jinwoo, kontento, magaling. Pagkatapos ay inabot niya at kinuha ang ilang bote ng jade. Marahan niyang tinanggal ang takip ng isa sa mga bote, inilalapit ito sa kanyang ilong para sa isang mahinang singhot, at isang dagsa ng isang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Jinwoo. Itong Void Purity Stalactite Milk. Hindi ka panipaniwala ang kadalisayan nito. Tunay na isang obra maestra. Marahil ito na ang kailangan ko upang wasakin ang mga tanikala ng aking kasalukuyang antas. Nang gabing iyon, ang buong taon ng Dithian Martial Hall ay nalunod sa isang malaking piging. Ang lahat ay nakikibahagi sa masustansyang pagkain mula sa higanteng eel. Bagaman ang laman nito ay hindi maihahambing sa mga dekalidad na spiritual herbs o elixirs, para sa mga bagong sali na disipulo, ito ay isang mahimalang gamot na makakapaglinis ng kanilang meridians, makakapagpadalisay ng kanilang utak sa buto, at makakapagpatibay ng kanilang mga pundasyon. Ang magkapatid na Tang naman ay mas interesado sa anatomiya ng kakaibang hayop, hinihiwa at pinag-aaralan ito hanggang sa malalim na gabi. Samantala, sa ilalim ng mapagbantay na mata ni Hakui, naubos ni Tam lang ang lahat ng blood essence. Dumating ang dilim, binabalot ang lahat sa katahimikan. Dahil walang kahit isang ulap sa langit, ito ang perpektong oras upang kumilos. Tahimik na gumalaw si Jinwoo sa bakuran. Binubulong sa sarili, isang perpektong tahimik na gabi. Ideal. Mula sa sandaling ito, ganap na katahimikan. Ang itim na aso ay naglabas ng isang mahinang huni, hudyat na naintindihan nito. Pinipigilan ng kanyang paghinga, pumasok si Jinwoo sa pinto ng walang tunog, tumutuloy ng mas malalim sa loob. Kaya ito pala ang silid ng yaya. Iniisip ni Jinwoo sa sarili. Alam kong napakabastos nito, ngunit pakiusap, yaya, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Lahat ng ginagawa ko ay para sa iyong sariling ikabubuti. Ang malaman lamang na ang Void Purity Stalactite Milk ay umiiral ay isang sentensya ng kamatayan. Kaya pakiusap, mapayapa mo na lamang tanggapin ang Reg along ito. Iyon lamang ang kailangan mong gawin. Para naman sa lahat ng panganib, hayaan mong ako na lamang ang magpasanyo ng mag-isa. Pinaikot ni Jinwoo ang kanyang enerhiya, maingat na ginagabayan ang bawat patak ng stalactite milk upang tumagos sa katawan ng yaya habang tahimik siyang nagdarasal. Naway maging malaya ka sa lahat ng karamdaman, ligtas sa lahat ng panganib, at mabuhay ng mahaba at mapayapa mula sa araw na ito. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang pokus at katapatan sa bawat daloy ng panloob na enerhiya. Desperadong ibigay sa kanya ang pinakamagandang kinabukasan na posible. Kapag ang huling patak ng gatas ay ganap ng naabsorb, binawi ni Jinwoo ang kanyang lakas at tahimik na tumalikod upang umalis. Isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Pagkagising mo bukas ng umaga, sana ay hindi ka masyadong magulat. Ang figure ni Jinwoo ay naglaho sa mga anino. At sa susunod na sandali, lumitaw si Hako sa kanyang tabi. Na tila naghihintay ng susunod na utos nito, nagsalita si Jinwoo. Grabe, napakatapang ng amoy niyon. Natatakot akong mahihirapan ka. Bakit? Gusto mo rin ba ng bahagi nito? Hindi mo pa nga natatapos ay absorb ang 100-year spirit pearl na iyan. Hindi niya mapigil ang mapangiti, habang pinapanood si Heiwi na yumiingit at umiikot sa kanyang mga binti. Sige na, sige na, sige. Buntong hininga ni Jinwoo, ang kanyang tinig ay puno ng biro ng pagkatalo. Isang patak lang, narinig mo. Hindi ka panipaniwala. Ngayon ay kailangan ko pang maging bodyguard ng isang pusa, reklamo niya.